kanyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Ay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin iyong Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong ikalulugdan niya. Ipuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong ang pinapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang kahilingan
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Amen. Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya'y sa mundo'y laghanap. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila'y mamatay, kahit magtaguputom, sila'y binubuhay. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Ipagkaloob mo ng aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yaman ang pag-asa'y sa'yo'y nasasalig. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote
na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulag natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't wag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, bababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pagpapabinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinagandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa atin pong ebanghelyo, narinig natin ang kwento po, no, si Santiago at Juan ay
nakiusap kay Jesus. Kung isa sa kanila ay makaupo sa kanan at isa sa kaliwa sa kaharian ng Diyos. Ang kanilang iniisip ay magkaroon sila ng posisyon. Magkaroon ng kapangyarihan. Pero sa pagkakataong ding ito, ginamit din ni Jesus ito para turuan ng kanyang mga alagad kung anong ibig sabihin talaga ng kadakilaan sa kaharian ng Diyos. Hindi yung ikaw ang pinaka-close kay ganito. Minsan iniisip ng iba, ay, close kay Father yan, siguro may dating yan. Close kay ganito yan, ay makapangyarihan yan. Pero magandang paalala sa atin na ang pagiging dakila sa kaharian ng Diyos ay hindi sa pagiging close kay, kundi ang pagiging dakila sa kaharian ng Diyos ay ang pagiging lingkod ng lahat. Ang dakila sa kaharian ng Diyos ay ang pagiging lingkod ng lahat. Kaya sa ating unang pagbasa, narinig po natin mula sa sulat po ni Propeta Isaías na kinikwento sa atin ang isang naglilingkod na nagdurusa. The suffering servant. At yung naglilingkod ay anong ginawa niya? Kusa niyang ibinigay yung sarili niya para ialay, para ibigay. Kusang loob, hindi napilitan. Binibigay ang sarili sa paghahandog. Binibigay ang sarili sa paglilingkod kahit na ang kabayaran o ang consequence nito ay may kasamang pagdurusa at hirap. Hindi ba ganun din naman sa buhay natin? Ang taong binibigay ang sarili sa paglilingkod para sa pamilya, para sa mga mahal sa buhay. Siguro yung tao nagbibigay ng sarili para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Di ba may mga kalakip din itong minsan ay mga paghihirap? Sa pagbibigay mo ng sarili para matupad ang pangarap mo, mag-aaral ka na mabuti, magsisikap ka. At sa pag-aaral lang mabuti at pagsisikap para matupad ang pangarap mo, minsan may mga ups and downs, may victories, meron ding failures. Pero sa kabila ding ito, nagpapatuloy ka. Sa kabila minsan ng hirap, nagpapatuloy ka. Di ba sa buhay may pamilya? Hindi naman araw-araw madali. Hindi naman araw-araw parang dumaan lang ang araw. May mga panahon na hahamunin ka. May mga panahon na medyo mabigat. Kahit din naman sa buhay pamilya, di ba? May mga araw din na okay kayo. May araw na nagtatalo-talo kayo. Minsan hindi nagkakasundo. Nagkakaroon ng tampuhan ng konti. At minsan ganun talaga ang buhay. It's a series of ups and downs, of failures and learnings and winnings. Dahil tayo ay naglilingkod. Ang pinagbibigyan mo ng sarili mo, yung katuparan ng pangarap mo. May mga gabi ka talaga hindi makatutulog. May mga gabing mapupuyat ka sa kakaaral at paggawa ng requirements para matupad mo pangarap mo. May mga panahon na yayakap ka ng sakripisyo para mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya mo. Hindi ba paglilingkod din naman yon?
Niyayakap mo yung hirap, niyayakap mo minsan yung mga sacrifices dahil may pinag-aalayan at pinaglilingkuran ka. At ganoon ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Hindi ko sino yung pinaka-close kay ganito, hindi sino yung pinakamalakas ko kay ganito, hindi yung may kakilala kasi siya na ganyan, kundi ang pagiging dakila sa mata ng Diyos ay ang pagpapakababa at paglilingkod. Kahit na minsan ang paglilingkod may kalakip na mga paghihirap. Minsan kahit ang mga paglilingkod ay may kasamang mga sakripisyo at pag-aalay ng sarili. At minsan pa nga'y kamatayan tungkol sa sarili. To die to the self. At hindi ba gano'n naman ang naglilingkod? Hindi tungkol sa Kanya. Hindi para sa Kanya. Kaya ang namamatay sa isang tao naglilingkod, yung pagiging makasarili niya at pag-iisip ng sarili. Ang iniisip niya, yung iba. Paano ako maglilingkod? Paano ako magbibigay? Kahit minsan, hindi madali. Kahit minsan may struggles. Kahit minsan may sacrifices. Kaya magandang paalala at imbitasyon sa atin ito bilang mga Kristiyano ngayon. Ang iniisip natin ang kadakilaan, pagiging sikat, pagiging may kakilalang sikat, o pagiging may kakilala na may posisyon o pagkakaroon ng posisyon. Pero sa mata ng Diyos at sa kanan ng Diyos, hindi ganyan. Ang tinuturo ni Jesus Nazareno sa atin, kung gusto mo maging dakila sa kakaharian ng Diyos, magpakababa at maglingkod sa lahat. Kahit pag-aalay ng sarili, kahit paglimot sa sarili, dahil nag-aalay, nagbibigay, at pinaka-importante, nagmamahal. Kaya ka nag-aalay, kaya ka nagbibigay, dahil mahal mo ang Diyos. Kaya ka nag-aalay, kaya ka nagbibigay, dahil mahal mo ang pamilya mo. Di ba? Hindi mo naman susukin ang lahat kung di mo mahal ang pamilya mo, di ba? Hindi kaya yakap ng sakripisyo kung di mo naman mahal pamilya mo, di ba? At para sa atin bilang Kristiyano, dahil sa tindi ng pagmamahal natin at tibusyon natin kay Jesus, tayo ay natututo sa Kanyang turo at halimbawa ng pagpapakababa at pag-aalay ng sarili. Si Jesus pinakita sa atin ang pag-aalay at pagbibigay. Pinakita niya ito sa Kanyang pagpasan ng krus, sa Kanyang pag-aalay ng sarili sa krus. Binigay niya ang sarili niya sa paglilingkod para sa ating kaligtasan. Ngayon, ganito ang ginawa ni Jesus. Ang hamon sa atin, tularan si Jesus, sundan si Jesus, maging dakila din sa kaharian ng Diyos, maging lingkod ng lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bilang simbahan tayo ay magkamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglilingkod. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng misyonero, lumago nawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan upang maakay nila ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa dulot ng sakuna, sakit o karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo na isinasabuhay ang kani-kanilang kultura. Manaig nawa ang diwa ng paggalang at dialogo sa bawat engkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa pandaigdigang misyon ng simbahan, makatugon nawa ang bawat binyagan ayon sa kanyang bukasyon upang sama-sama tayong makasapit sa kabanalan ng buhay at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, sa iyo bumubukal ang biyaya at kabutihang loob. Tunghayan mo ng may pagkahabag ang iyong bayang nagsusumamo sa iyo, upang ang lahat ng iyong ipagkaloob ay magamit namin ng kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Salamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno ng aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di naiiba sa amin, pagkamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas ang sa aming pagkatao ang giliw mong anak. Sa amin at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at uwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa mayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran, bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba tanang mo. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagun-sagun ang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,